Originally, ang last one was supposed to be just a performance video. Pero sabi ko, parang masyadong maangos yung kanta para sa concept na ganito. Then Kong gave me a story to work on. I ended up storyboarding 120 shot for a one-day shoot. So sabi ko kay Kong, saan tayo neto? What the fuck? Unang-una, hindi crowd control ang kalaban mo dito. I don't know, ghost control? Pangalawa, I need to do an ocular visit. Yes, an 8-hour drive back-to-back na nasayang dahil sa hindi namin napaalam. To top all of that, nauli pa kami sa expressway dahil sa pagmamadali namin. Well, yun yung akala namin. Ah, picture pala. At lastly, 120 shots in a day. May team na ba ako para dito? Hi, this is Steve from 10-4 and let me show you how our team works. Ano ba yan? Ito na yung words. Let's go guys, this is it. Thank you Lord in Jesus' name. Yung time na yan, sanay kasi ako na na hindi ako yung nagli-lead. Tapos nasa isip ko niyan, tangina ako pala yung no? Ako pala yung magde-decide. Nakatakot yung pagka nag-shoot ka tapos naiiwan ka sa likod. Siguro kung hindi kami nagkatrabaho doon. Di tsaka nakakatakot na siya tapos malamig. Pag mainit ba tapos nakakatakot, wala lang. Wala lang. So yung combo na yun, deadly, no? Critical hit yun, pre. Please natin gumalaw, pre, ah. Yan, shoutout kala Sir Norman tsaka sa team niya. Just James Studio. Grabe yung tulong ng niya. Kung wala sila, siguro na kami. Nasapian na kami. Sorry pala yung part na nawala na yung takot kasi in the zone. Wow. Sumama ko parts. Actually, pinili ko yung FX3. Yun yung available natin na hindi nako-compromise yung quality. And pangalawa, low light. Actually, inofferan pa nga kami ng FX6 din. Nag-FX6 tayo sa narrative. Yan, DJI. Sa mga POV shots. Lalo't limited lang din yung oras. For example, magdadala ka sa lugar na yan na like yung mga cine camera talaga. Kung i-rig mo pa sa mga matrabaho to. Yun din yung rason kung bakit binawasan natin yung paggamit ng FX6 dito sa shoot na to. Itong FX3, sobrang flexible lang siya. Oh, actually, kaya natin mag-shoot ng lang eh. Nung wala nang mga monitor, wala nang battery, walang battery. Kaya kayo gago ka Wala, lang. extension lang, pare. Grabe na sa paningin ko yung ganyan setup eh. Parang hindi ako limitado sa kung anong lenteng pwede kong gamitin. Ang daming lente na pwedeng gamitin doon, pre. Tsaka nakuuwi ko yung isa nilang lente. Nakakatawa lang siya tignan, ah. Parang manok parts. Mali siya to, bobo! Pero ang tanong, nasama ba yun sa edit? 2 frame nga lang yung sinama ni Direk doon. Overwhelming din siya kasi it's a big opportunity na binigay sa atin para i-test na alam niya yung ginagawa niya pero kaya niyo ba gawin sa bagong senaryo, ganun. Dito ka, 50. Kunin mo yung angle nun. Hagdan papunta sa kanan. You know what? Working with the Recep is very easy. Pre, anong pakiramdam ng introvert na may pinapasunod kang tao? Para ko silang wini-whip. You can see a lot of things here that you don't see with your normal eyes. Bro, what's with the accent? Di rin nila nakita yung sin. Pero maangas yung shot. Feeling ko something siya na CEO kasi bigay na siya dun pa lang sa umpisa namin. Kaya feeling ko enough na yun para kayo. And dito sa part na to, feeling ko hindi niya naibigay yun kasi sobrang sikip and limitado siya sa galaw na to. Candy for our shepherds. So sobrang hectic nung sked namin. 2 hours na lang yata dadating na yung mga turista and pag yun yung mangyayari, hindi mo na control yung That could be one of the worst case scenarios na ayaw natin mangyari talaga. Knowing diplomat with the time we only have, kailangan natin ma-shoot ng pitch black. At the same time, hindi rin pwede yung umabot siya na may liwanag or sunrise. So yung margin lang ng pagitna na yun lang yung meron tayo para mag-shoot. So sa 2 hours na yun, tinignan ko sa storyboard ko, parang kalahati pa lang kami. Ayun, yung time na yun parang medyo naging strict na ako na kung ano lang yung vision ko, yun lang yung kailangan ko para lang masalba yung project na yan. Yung role ko dyan, talagang behind the scenes cameraman ako. I mean, even before there, alam ko na agad na these friends of mine will deliver. I have to capture kung paano nila ginagawa to. Pick lang nung sabi ni Tropa, Steve, ikaw yung assistant director. Para akong na-draft, pre.
pwede natin magamit yung Fresnel dyan para habang dadaan siya sa ilaw, tatamaan ng ilaw yung mukha niya. Kasi kung dito, kung mangyayari na, mag-wide shot tayo ng patagilid. Baka ito. More! Yung mga ulo, katawan, galaw pa! Cut! Diretso tayo dun sa entrance. Tabi mo kami sa entrance. Ready na tayo guys? 3, 2, 1, action! May isa mag-shine dito ng ilaw Kailangan pa ng emotion. Titingin ka kay Aoy parang, ay pre, kilala mo yun? Malagahol talaga sa oras. When I was given the spot to be the assistant director for it, it just happened na mas bumilis talaga yung flow namin. Basta perfect yung chemistry para sa akin. 3, 2, 1, action! It's been 4 years since my last music video. Pero tayo different. At sa mga oras na to, I'm doubting myself. Baka magkamali ako or baka hindi ko magawa yung trabaho ko ng tama. Sa totoo lang yung idea ng 10-4 na magsama-sama, ano siya sugal siya It's very cliche na you take your own risk. Pero sa sobrang dami na ng pinag-riskan ko, ito yung pinaka-worth it eh. And yung kind ng risk na yon ay tingin ko willing kaming i-take lahat. Yung fear is part siya ng growth. Ang laking bagay na sila yung kasama ko kasi hindi ako takot magkamali. Kasi pagkasama yung friends mo, madali lang lahat eh. Pero working together, I saw that it was powerful. And yun naman yung importante dun. Napakalaking bagay na sila yung kasama ko. And I'm pretty sure hindi kami pumapayag na hindi 100% yung binibigay namin sa gawa namin. Oh, tapos na direct. Sabihin mo na, Rek! It's a wrap, bro. First project together and yeah, I think 10-4 Prod did something. It's a start. Teka, wala ka naman doon sa shoot Ayun ako, strategist.